babawi talaga. Okay? So ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Naku po, dahil nga po dyan sa bagyong Tino, mga ka-GP Natics, syempre nga, dahil nagsalita na itong si Governor Pambari 4, yung, at nakita naman natin sa social media, yung nangyari po dito sa Cebu, mga kababayan, ay umepal na naman itong si Harry Roque. Itong si Harry Roque, mga kababayan, supalpal si Harry ng fake news. Bakit kanyo? Nagpapakalat na naman po ito. Okay sana kung ito ay pang nangyari sa Cebu. Okay sana kung talaga ito ay kuha sa Cebu. At wala tayong ano doon. Ibibigay pa natin yung ating sympathy at empathy at ipakikita talaga natin yung awa natin dahil sa ganitong sitwasyon. Kung nakikita nyo po yan, isang mag-asawa, nagyayakapan sa gitna po ng unos, sa gitna ng baha. Subalit datapwat mga kababayan, itong bagay na to ay atin lang pong talagang ididibang. Kasi nga po, mga kababayan, imbis na maawa tayo, no, dahil sa nangyayari na meron ng 97 na namatay, pero sa kabila ng 97 na namatay, marami rin tayong mga kababayan talaga na nawalan ng kabuhayan, nawalan ng bahay, at syempre mga kababayan, lalong-lalo na nawalan ng mahal sa buhay. Etong si Harry Roque ginagamit ang pagkakataon na to, okay, para manira lalo sa gobyerno at kumuha ng simpatsya dahil po sa larawang ito. Bakit, GP, mga kababayan? Ayan, ipakita natin. Teka lang. Hindi ko pala na-send. Diyos ka. Kaya pala hinahanap ko. Sabi ko saan na napunta yun. Teka guys Ayun. Eto, may pahayag kasi si Harry Roque, mga ka-GP. Ito po yung kanyang sinasabi. Hirap na malabo mata. Ayan. Ito mga kababayan, itong si Harry Roque, nag-post po 14 hours ago. Sabi niya ganon, mga kawatan, mga kawatan na kinurakot ang pondo para sa flood control, makarma kayo. Sino ang hindi mahabag sa larawang ito? Sabi niya ganon, mga kababayan. Kaya talaga, di ba? Makikita nyo naman, oh, talagang mahahabag ka. Mga kababayan, hindi ko alam kung ito ba ay kung ano yung pinapatungan ng dalawang mag-asawa na nagyayakapan. Meron po ito, nandito pa si Mama Bel Quinjo. Mga kababayan, ayan di ba? Mag-asawa, nagyayakapan, nagpapalitan sila ng pwesto para makapagpahinga at masalba lang po mga ka-GP Natics. Syempre talaga kung makikita natin ito, maawa talaga tayo, 'di ba? Maawa tayo. Kaya lang ito po ay hindi po nangyari dito sa Pilipinas. Ito po ay nangyari sa ibang bansa. O ito mga kababayan, puntahan natin yung video ng isang kababayan natin na isa rin pong pro-BBM vlogger na itong si Alfred, mga kababayan.
Ito. Wala kasi siyang sound. Ayun. Guys, good evening dito, good morning dyan. Eto, may ano naman, may fake news na naman ito si Binibini Balakbak lang hari. Ito, basahin natin ha. Ang sabi niya rito, mga kawatan na kinurakot ang pondo para sa flood control. Makarma kayo. Sino ang hindi mahabag sa larawan na ito? Guys, pinapalabas niya na ang larawang ito ay sa Pilipinas, somewhere o sa Cebu o kung saan pa man. Pero ang pinapalabas niya, ito ay sa Pilipinas nangyari. Ngayon, ide-debunk ko ito. Pero bago ko i-debunk, eto mga didilis, makinig kayo ha. Hindi ko na alam kung saan ang gagaling ang kapal ng inyong muka, ang tibay ng inyong dibdib, ang tigas ng inyong mga kalyo sa inyong mga bunganga at sa inyong pagmumukha. Isipin ninyo, natitiis ninyo itong mga fake news na ito ni Binibini Baklang Hari at paniwalang-paniwala Binibining Baklang Hari. Eh di ba, hindi ko alam kung siya talaga ay bobo o kayo lang ay tatanga-tanga. Ay hindi, tanga talaga kayo. At talagang bobo kayo. Pero ito ay sobra. Palibasa, alam niyo mga utu-utu kayo mga didilis, ginagago kayo ni Binibini Baklang Hari. Ano pa? Pinapaniwala kayo at nagtatrabaho at sinasabi niya sa Pilipinas ito. Ito, ipapakita ko kung saan yan, ha? Ididibang ko. Tingnan ninyo at pwede nyong research dahil nakalagay naman dito kung saan nyo makikita, i-research nyo rin para malaman ninyo na fake news itong si Binibini Baklang Hari at hindi ito sa Pilipinas, kundi ito ay sa Mexico. Tingnan nyo. Ayan, mga kababayan. Yan, i-check ninyo sa The Economic Times. Ayan. Ayan yung picture, ayan yung mag-asawa. Okay? Ayan o. Mexico flood viral video. Huli si Baklang tragedy. Baklang Roque. Ito, The Economic Times. I-search nyo na lang. Ito pa. News.com.au. Anong sabi dyan? Couple embraces during deadly floods in Mexico. Uploaded October 15, 2025. Ayan o. Ayan o. Yung picture. What the heck? Ano na? Mga didilis. Sino ba? Eto ba? Ayan o. Couple embraces while waiting to be rescued amid deadly flooding in Mexico. ABC7. Ano na? Mga didilis, buhay pa ba kayo? Hindi pa ba kayo nahihiya sa pinagagawa nito ni Binibini Baklang Hari? At naniniwala pa kayo nito? Tingin yan. Fake news siya, fake news. Isipin mo, pinapalabas siya sa Cebu ito, ha? Diba? Ibalik natin sa kanyang picture. Sige, sa kanyang post. Ito. Ayan, diba? Mga kawatan daw, tingnan mo ang ginamit na picture. Diba, ang bobo lang. Ganyan, si Binibini Baklang Hari. Lawyer yan, ha? Abogado, pero naging tanga na. Naging bobo na. Isipin mo, hindi na marunong mag-fact check. Palagay ko, alam niya yan eh. Talagang sinadya lang niya dahil nga wala namang ibang gusto yan kundi ang bulahin kayo at utuin kayo mga didilis. Dahil utu-utu nga kayo, paniwalang-paniwala naman kayo. Diba sa mga nagsama-sama kayong mga bobo? Ayun, mga kababayan na maliwanag dyan sa pinakitang video na ito ni Boss Alfred. Talaga naman, alam ko, gustong-gusto nyo yung style nitong si Alfred. Malakas talaga ito mga asar. Talagang biruin nyo, tawag niya kay Harry Roque, Binibining Gandang Hari. Mga kababayan, Binibining Baklang Hari pala. Diba? Isipin nyo na lang isa kang abogado. Ewan ko nga, sabi ko nga sa inyo may similarity lahat ng mga DDS. Pag naging DDS ka mga kababayan, simple lang ang pangangailangan Simple lang ang requirements. Kailangan maging bobo at tanga ka. Diba? Paniwalang-paniwala naman itong mga DDS na to na yun ay nangyari dito sa Pilipinas. Na yun ay nangyari dyan somewhere in Cebu or kahit saan man. Basta sa Pilipinas. Mga kababayan, sabi ng mga nagko-comment doon, kawawa naman. Ayan. Dahil yan sa flood control, mga kababayan. Dahil yan sa mga corrupt na flood control project, na mga ghost flood control projects. Kaya bangag! Lumayas ka na dyan. Umalis ka na. Si Sara na dapat ang bumaba. Teka lang. Sabi kong ganon. Si Sara ang bababa?
Eh di mo sabi ni Governor Pambari 4, panahon pa yan ni Digong yung flood control projects dyan ng mga ghost flood control at mga substandard flood control. 26.6 billion pesos ang ginastos. Tapos si PBBM ang pabababain. 'Di ba? Tapos yung ganyan, tayo bilang isang Pilipino, mababa talaga ang loob natin, 'di ba? Mga kababayan, sa sobrang baba ng loob natin, 'yon yung iba, talagang yung sympathy, yung empathy, papakita talaga natin. Maawa talaga tayo dyan eh. Kaya lang, hindi po ito nangyari sa atin. Hindi nangyari sa Pilipinas. Tapos gagamitin ng isang abogado na isa na ring bobo ngayon. Sabi ni Ardayan, DNA ng DDS unique sa kanila, brain not needed. Hindi na kailangan ng utak. Kailangan mo lang mag-fake news. Kailangan mo lang, mga kababayan, maghanap ka ng kahit anong picture dyan, sabihin mo, dito yan sa Pilipinas. Maghanap ka ng video, sabihin mo, dito yan sa Pilipinas. Diba? Pabababain mo yung presidente na nagsiwalat ng korupsyon, na nagpapaimbestiga ngayon, na merong mga kinakasuhan. Mga kababayan, kung hindi ka ba naman sandamakmak na ewan, tapos malaman natin, yung DDS mismo ang nagsabi, 2019 pa yan. Sino ba nakaupo noong 2019? Diba? Sabi ni Winnie Artos, dakil bagtit datalagan, Sir GP. Sobrang mga baliw na talaga itong mga to eh. Makapag-fake news ka lang. Kumbaga para sa atin, mga kababayan, walang problema sa picture na to eh. Walang problema sa picture na to dahil talagang nakakaawa. Diba? Kahit yan ay taga-Mexico, nakakaawa pa rin kasi sila po ay mga tao. Subalit, mga kababayan, isang tabi muna natin. Yung iba, unahin natin yung dito eh. Ang problema, kumuha ng picture sa iba. Bakit wala ka bang makuhang picture? Wala ka bang makuhang video dito sa Pilipinas? Nakakaawa mang turingan, mga kababayan. Nakakaawa mang tingnan. 'Di ba yung sitwasyon ng mag-asawa? Nag-embrace to each other para lang po yung init ng kanilang katawan ay makatagal po sa lamig ng panahon, sa lamig po ng tubig na yan. 'Di ba? Tapos fake news naman pala. Hindi naman pala dito nangyari. Gagamitin lamang para makakuha ng simpatsya. Para pabugsoin nyo ang damdamin ng mga tao at sabihin na hindi na kayo naawa. Yung presidente, kaya dapat ka nang bumaba. Tama, kabsat. Talagang no brains required. Diba? Hindi na kailangan ng utak pag DDS. Kailangan lang, sabi ko sa'yo, maging bobo at tanga ka, at maging sunod-sunuran ka, at madali ka mapaniwala. Sigurado. Mga kababayan, tanggap ka na. Utak paitat Sir GP o kaya utak balatong. Wala. Sabi ni Ma'am Evelyn ko, walang gamot sa bobo at tanga. Kaya nga, pero dapat wag naman fake news, Diyos ko, butanding talaga. Yan ang pangit eh. Yan ang hindi ko matanggap, mga kababayan. Kaya ngayon tuloy, walang naniniwala sa kanila. Imbis na, kumbaga paniwalaan sila ng tao, 'di ba? Dahil nga sa pami-make news nila, wala silang nakukuhang kakampi. Pagkos ang nangyayari, mga kababayan, iniiwanan pa sila ng taong bayan. Biruin nyo. Magkakaroon na naman ng rally. Sila tong atat na atat, pero hindi nagpapakita. Ihaharap lang yung mga tao. Ihaharap lang yung mga wala namang say sa lipunan. Pero sila nagtatago. Di ba, Ma'am Josephine Prieto? Shoutout sa inyo dyan sa Santiago, Isabela. Don Pulube, ang dugyot na ng itsura ni Akla Rocky. Naghihirap na ata, mga kababayan eh.
'Diba? Ang matindi pa nito, isa kang abogado, tapos uso sa'yo ang fake news. Alam mo yung banat ni Alfred, mga kababayan, abogado ka pero wala kang ginawang pag-iimbestiga, wala kang due diligence, wala ka man lang fact check, 'di ba? Hindi ka man lang nag-verify, tapos ang lakas ng loob mo gamitin ang picture na ito para kumimbinsi ng taong bayan para sila ay magwala di sa gobyernong ito. Pababain si Bangag! Pero ikaw pala mismo ang bangag. Biruin mo, ang lakas mo magsalita ng bangag, pero ikaw, mga kababayan, pinaniniwala mo ang mga tao na ang picture o larawang ito ay nagmula dito sa Pilipinas, sa nangyaring sakuna dyan sa somewhere in Cebu or kahit somewhere in Philippines. Diba? Oh. Oh, sabi ni Glon Rodinas, utak mo pulburo, nakakatawa ka. Anurin ka sana sa baha. Sino po? Sino po ang anurin sa baha? Ako, Glon Rodinas, pag ikaw basher Hindi. Kung sa baha yan, mga kababa, sanay na kami dyan sa baha. 'Di ba? Pero yung baha nang nangyari sa Cebu, hindi ko kaya yan. Matindi yan. Hindi ko na kayang lumangoy sa ganun. Kahit magaling kang lumangoy, pag ganun ka lakas ang pressure ng tubig, mga kababayan, hindi mo rin kakayanin talaga yun. Oh. Utak ni Roqueta nasa talampakan na talaga. Yan, para lang makapanira. Para lang sabihin, bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, para lang manguminse. 'Di ba? Para mangumbinse mga ka-GPnatics na talagang magsama-sama na yung mga tao para manawagan daw na pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Sinungaling talaga tong Tiyo Paeng na ito. Utang ina mo. Utang ng ina mo, sabi ni Dio Nulep. Utang ng ina mo daw, Roque. Mabuti, hindi nagbura yun. Utang lang ng ina mo, ha? DDS at INC gusto rin magpagamit ng rally pag nahuli iyak, magmamakaawa sa government. Ito, mga kababayan, kagabi, nako, nagtatawanan kami ni Macy's. Sabi ko, minsan na nga lang ako mag-vlog. Napuntiri yung INC. 50 plus. Mga kababayan, yung nag-unsub sa akin kagabi. Sabi ko, ito mga taong nag-unsub na ito, kitang-kita from 62,330 plus, mga kababayan, naging 62,280. O, di mga 50 plus yung yung nag-unsub. Pero kaninang umaga, mga kababayan, ewan ko kung sila yung nag-sub ulit, 'di ba? Nag-sub ulit kasi bumalik. Nadagdagan pa, naging naging 350 plus na. So ibig sabihin, mga kababayan, kung sila yung bumalik, nadagdagan pa. Ha? Kung sila yung bumalik, good news. Bakit kanyo? Napag-isip-isip siguro nila na tama yung sinasabi natin. Pero kung ibang tao yon, mga kababayan, yung nag-subscribe na bago na 60 plus, 'di ba? Okay yon kasi maraming mga gusto sa natin, sa programa natin. Nakalimutan na kasi si Roque para relevant pa. Para relevant pa daw siya. Hindi. Kasi yan si Harry Roque, mga kababayan. Gusto niya lagi talagang eksena. Kasi nga, nagpapaano yan eh. Kailangan lagi siyang in. Kaya kailangan lagi siyang, kunwari, relevant siya. Para pagdating, kunwari, na itong si Sarah, kunwari lang ha, na siya ay maupo sa 2028, mga kababayan, sasabihin lang ni Roque, oy, hindi ko kayo iniwan. Oh. Ako ay laging present. Ako ay laging bumabanat sa gobyerno ni Bangag. Bigyan niyo ako ng pwesto. Sir GP, kamusta naman yung BP nila? Nasa ang lupalop na naman kayang planeta siya ngayon? Mukhang tahimik ata si Dora. Mga kababayan, iniisip ko nga minsan siya na naipailalim dito eh. Diba? Para sana wag sila magwagi para matigil ng korap. Ipagdasal natin ang Pangulo natin. Kaya nga mga kababayan, at sana nga ma-extend pa para lalo sila mabwisit eh. Di ba? Ano na, Harry Roque? Wala ka pala, kay Alfred ka lang eh. Hindi mo kaya to. Sapul na sapul ka.
Oo. Okay, so